Guys, una munang pinaiyak ni Justin Brownlee at ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng Iran. At sa semis match, ginulantang ng mga Pinoy ang buong China sa isa na namang monster performance ng Gilas naturalized player. Nag-apoy ang shooting hands ni Justin Brownlee upang sunugin ang Team Dragon. Nabigo ang China na makapaghiganti sa Gilas sa tambak nilang pagkatalo sa mga Pinoy sa nakaraang FIBA World Cup. Pasok na sa finals ang tropa ni Coach Tim Cone at muli lang haharapin ang kupunan ng Jordan na pinangungunahan ni Randy Hollis Jefferson. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mula sa opening quarter ay naging agresibo agad ang kupunan ng China upang iparamdam sa Gilas na hindi na mauulit ng mga Pinoy ang ginawa ng mga ito sa kanila sa FIBA World Cup. This time around, ang Gilas naman ang gusto nilang tambakan. Malinaw ang planong krinokis ni Team Dragon coach Sasha Djordjevic. Tuwing hawak nila ang bola, run, attack, be aggressive. Alam ng coach ng China, iyon ang pangatlong magkakasunod na laro ng Gilas. Pagod na ang mga Pinoy players. Kung inyong naaalala, itong si Sasha Djordjevic, ang Serbian coach na nagsabi noong 2019 na ang Gilas players daw ay lack of quality. At bilang karma sa mayabang niyang pananilita noon, bilang coach ng China ay 2 beses na siyang hiniya ng Gilas Pilipinas. Una ay sa FIBA World Cup dito sa Maynila. Pangalawa ay dito mismo sa bansang nagpapasweldo sa kanya. Kung sa China ay may mga buzzer din na simbastos na mga Pinoy buzzers, siguro ibuburi nila ang kanilang national coach tulad ng ginawa ng mga buzzers kay Chot Reyes. Anyway, physical ang laro ng mga Chinese players mula sa opening quarter. Si Justin Brownlee ay inaasawa ng gwardiya nito hanggat maaari ayaw nilang patanggapin ng bola. Markado ang beloved import ng Hinebra dahil sa 36 points niya kontra sa Iran. May mga instances na nararamdaman ang cooking show dahil maraming maninipis na tawag pabor sa mga Chinese. Ngunit hindi makapagreklamo ang mga Gilas players. Baka mapituhan lang ng technical na lalo lang maglulubog sa kanila sa problema. Mula first quarter hanggang last 24 seconds ng fourth quarter ay hindi nakalamang ang Gilas. Kahit saang anggulo tingnan, mukhang no match sa mga bata at matatangkad na Chinese ang Gilas squad. Kahit si Coach Tim Cone sa post-game interview ay inamin niyang unti-unti na rin daw siyang nawawala ng pag-asa. Heto po ang eksaktong sinabi ni Coach Tim Cone. Mukhang wala talaga tayong chance pero proud ako sa ating mga players na patuloy lang lumaban at patuloy naghanap ng paraan para makabawi. At syempre, hindi namin magagawa yan kung wala si Justin Brownlee. At pinatunayan naman ni Justin Brownlee kahit pisikalin pa siya ng China, ay hindi siya magpapapigil para isalba ang Gilas mula sa tiyak na pagkatalo. 2 magkasunod na 3-pointers ang ibinuslo ni JB32, ang huli nagbigay ng 1 puntos na kalamangan para sa Pilipinas, 77-76. Shock na shock ang mga Chinese. Hindi nila inakalang makakahabol pa ang Gilas na sa isang yugto ng game ay tinambakan nila ng 20 points na kalamangan. Ngunit sa mga huling minuto sa pagtutulungan nina Scottie Thompson, CJ Perez, Kevin Alas at Junmar Fajardo, unti-unting tinapyas ng Gilas ang malaking lamang ng China. Bago ang 24 seconds mark sa game time, hawak pa ng China ang kalamangan, 76-74. Hawak ni Justin Brownlee ang bola at binigyan siya ng Squame ng body screen upang makakuha ng maliit na separation mula sa kanyang bantay. 3 dribble pakaliwa at saka ipinukol ang pamatay na 3-point shot, swak. Lamang ng isa ang Gilas, 77-76. Nagpalakpakan, nagsigawan ang Gilas bench, pati na ang kakaunting Pinoy sa crowd. Shock ang mga Chinese. Shock si Yao Ming. Shock ang buong Chinese team. Tumawag ng timeout si Sasha Djordjevic. Ang coach na noon ay hinamak-hamak ang kupunan ng Gilas. Sa pangalawang pagkakataon natikman ni Djordjevic ang bangis ng team na sabi niya noon ay lack of quality. Nagkrokis ng play ang coach na walang quality ang dila.
Baka maisalba pa ang larong panalo na sana sila pero na-snatch pa ng Gilas. Inbound for China. Handa naman ang depensa ng Gilas. Walang gustong tumira sa Team Dragon. Kahit nasa sariling bansa'y kinabog na rin ang dibdib ng mga singkit na sa maagang parte ng laro ay binabarako ang mga Pinoy at hindi na nila kakampi ang oras. Nakawala ang isang Chinese player na bigyan ng pasa, nag-jump shot, sablay. Hindi matatag ang pulso ng isang player na kumakabog ang dibdib. Na-rebound ni CJ Perez ang bola saka ipinasa kay Brownlee. Naubos na ang oras. Hindi lang naman ang mga Chinese ang nasyak, pati yung mga Gilas buzzers na narito sa Pinas. Wala bang umiyak dyan? Sa panalong ito ng Gilas, didiretso tayo sa gold medal match laban sa koponan ng Jordan. Magkakaalaman kung kaya pa ring buhatin ni Randy Hollis Jefferson ang koponan ng Jordan laban sa Gilas na binabalikat naman ni Justin Brownlee. Manalo't matalo sa finals, pinakamababang medalya ng Gilas ay silver medal. 1998 pa nang huling makakuha ng medalya sa basketball ang Pilipinas dito sa Asian Games. Si Tim Condin ang coach ng Pilipinas na noon ay nakakuha ng bronze medal. Ano man ang maging resulta ng laro bukas laban sa Jordan, ay binabati na rin agad natin ang koponan ng Gilas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Osner TV, Jonis De Asis, Danny Nunez, Kats Aquino Dukusin, Alan Garcia, Bruno Abilino Jr., Roderick De La Rosa, Lucia Burata, Cedric Waniwan, at si Melba Santiago. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.